Hello, good evening. Unahan ko na kayo agad. I-apply na natin agad yung topic natin ngayong gabi. Patawarin niyo po ako. Mapapatawad po ba ninyo ako? Ayan, salamat sa pag-apply ng ng topic natin, ng tema natin. Diba? Sakto. Kaya siguro ko pinalate ng Panginoon para ma-exercise natin, ma-apply natin agad yung tema natin. Kaya sabi ko nga parang alam ko papatawarin ako ng mga taga CCLC Pero parang hindi ko mapapatawad yung traffic sa Pilipinas. Sandali lang po. Maybe I was not aware. Parang ibang klase ngayon. But if you need to know, if you want to know, and you deserve to know na flat yung sasakyan. Kaya I had to have it repaired. Pero I thank the Lord and grabe. Hirap magpatawad, no? Pero yung iba, parang nag-work yung tema natin. Salamat sa Panginoon kasi yung mga mukha ninyo parang mas fresh pa ako sa inyo. Yung mga mukha ninyo, nakangiti kayo sa akin and that's very reassuring. But then again, forgive me mga kapatid. Hindi ko na isa-isayin pero lahat kayo, I ask for your forgiveness if I was late. But let's immediately proceed to our message this evening. Ganda na ito, the culture of reconciliation. Napakaraming mga words and concepts na nag-e-end sa sa letters na A-T-I-O-N, Asian. Ang dami, mga concepts, ang bibigat ng mga concepts, ang lalalim. Justification, regeneration, anong alam ninyo? Sanctification, propitiation, di ba? Pero ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Well, at least ngayon kasi ito yung topic ko. But this is one of my favorite words, concepts in the Bible. And because this is very practical, very close to our hearts, yung word na reconciliation. Okay, sana ma-experience ninyo ito. Yung reconciliation, yung kaisipan na hindi na ako kaaway ng Diyos. Parang kanina, ina-apply ko yung mamaya, puntahan natin yun. I'm still trying to, bilis kasi nung patakbo ko dun sa angkas, mga kapatid, pasensya na kayo, talagang sabi ko, rat-ratin mo Pero, ingat pa din. Kaya parang naiwan ko pa yata yung kaluluwa ko sa kanya. Nandun pa yata kasama pa nung angkas driver ni Kuya Jomar. Pinag-pray ko pa siya ng napakabilis kanina, sabi ko, palahin ka ng Panginoon, i-bless ka, ingatan ka dahil sobrang bilis mong magpatakbo. But we did it. We did it. So, culture of reconciliation. This is one of my favorite words because this means that I am no longer an enemy of God. Hindi na ako kaaway ng Diyos. Do you know that? Na we are formerly enemies of God? Bang klase. Kasi, mamaya puntaan natin siguro para mas mapalalim pa natin yan. But that is basically the meaning of reconciliation. Na from being enemies, you are now friends. Na-restore yung relationship ninyo. Hindi na kayo magkaaway. Naging magkaibigan na kayo. So, very familiar siguro sa kayo ganun, di ba? Siguro, nangyari na sa inyo yan, na meron kayong kaibigan, tapos nagkaroon kayo ng falling out, naging magkaaway kayo, tapos eventually, siguro, nagkasundo rin kayo, tapos happy. Everybody's happy. So, yun yung meaning ng reconciliation. Pag-aaralan lang natin dahil napaka-jump pack na ito na itong word na ito, reconciliation. Now, I have a question to you. Merong dalawang namatay doon sa krus ni Kristo. Okay? May dalawa na namatay. Sino yung una? At ano yung pangalawa? Doon sa krus. Sino yung namatay sa krus? Alam nyo na dapat yung sagot doon. Sino namatay sa krus? Si Jesus. Ano pa yung namatay doon sa krus? Bukod kay Jesus. Doon sa cross ni Jesus, hindi doon sa dalawang nakapako pa. Okay, doon lang sa cross ni Jesus. Meron pa doon isang namatay. Ang sabi sa Ephesians, natin kasi late na nga si Pastor Ronald, tinatanong mo pa kami. Babawiin namin yung pagpapatawad sa iyo. Sabihin mo na sa amin, wag mo na kaming pahirapan. Okay? So ito pa yung isang namatay doon sa krus. Basahin ko nga ito. Basahin nyo, samahan nyo ako. For he himself
is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. The purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace. And in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. Merong kinil, merong pinatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kala natin kasi sa cross, si Jesus doon namatay eh. Yes, and while Jesus was dying there, he also killed something else. And what is that? Yung hostility. Ano yung hostility? Their hostility. Ito yung hostility ng mga Jews and Gentiles eh. Yung mga Jews at mga Gentiles, hindi mo yung pwedeng pagsamahin eh. I remember my friend, he went to Israel for a concert. Tapos meron siya nung nakitang babae sa bus. Tapos he tried to shake hands with the lady. Tapos sabi sa kanya, sorry, but please don't be offended. But in our culture, we don't shake hands with Gentiles. Oh, ganun katindi. Kasi for them, we are unclean and they are clean. So, pero mga modern day na mga Israelites na ito, so imagine nyo, during their time, yung mga Jews, tsaka yung mga Gentiles, meaning yung mga non-Jews, they are hostile with each other. Hostile with each other. Pero ang sabi dyan, kinil Jesus Christ, put to death through the cross, their hostility. Yun yung reconciliation. Pinagkasundo niya. Pinatay niya. Kung hindi kayo magkasundo, dahil magkaiba kayo in everything, maybe in everything, kaiba kayo ng kasarian, ng ugali, ng race, ng culture, ng salita. If you can't be reconciled in those, both of you come to the cross, and in the cross, that hostility is killed. Pwede na kayo magkasundo ulit. Jesus Christ made a way for God and man to be reconciled, to be restored, and also between man and man to be reconciled. Ayun yung sinasabi diyan sa Ephesians. But we'll also look at Colossians chapter 1 verses 19 to 21. Samahan niyo rin ulit ako sa pagbasa nito. For God was pleased to have all the fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things. You have there the word reconcile again. Whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood. So take note of that word, making peace through his blood. Shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies. So we were formerly enemies of God in your minds because of your evil behavior. Colossians 1:19, 20 to 21. And in 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 19, all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. So paulit-ulit yung word na reconciliation. So, napakasimple lang nung mensahe tonight. And I hope that you will give your full attention dito sa tatlong points lang na ginawa ko dito. Very very simple points. But we will unpack them. So yung acronym ay God. Okay? G-O-D. Kasi sabi diyan, all this is from God eh. All this is from God. Yung reconciliation, making all things new, new creation, restoration, all this is from God. So ang acronym natin for this sermon ay G-O-D, God. The first point is that number one, you need to guard your peace at all times. Okay? Peace. One of the results of the cross of the Lord Jesus Christ, of reconciliation, dapat nagkaroon ka ng peace. Ano yung peace? Kapayapaan. Bakit? Tapos na yung gyera. Tapos na yung away. Hindi mo nakaaway ang Diyos. God no longer considers you as his enemy. Can you imagine? Sa tingin nyo kaya nyo matulog? Mamaya, kung halimbawa, nakasama kayo doon sa listahan. Di ba? May isang journalist, may nilabas siyang listahan. May mga pangalan doon. Tapos parang mga enemies of the government of the state ito. Ito, state pa lang ito, government pa lang ito. Can you imagine nandun yung pangalan mo? Nabasa mo doon, tapos
you are being considered as an enemy of the government, baka hindi ka na makatulog niyan, di ba? Kapag may kaaway ka, tapos yung kaaway mo, parang si mga kaya kang patayin talaga, kaya kang patahimikin, kaya kang saktan. Tapos kaaway mo yon. Meron ba kayong ganun? Parang sobrang bully. Tapos he considers you as his enemy. Ang hirap nun matulog paggabi, di ba? Iniisip mo, pambihira. Baka anong gawin sa akin neto. Pero, can you compare that na ang enemy mo ay Diyos? Can you imagine? Kaya mga kapatid, kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, peace I give you Peace I will leave you. We are no longer at war with God. Palakpakan nga natin ang Panginoon, parang hindi nyo na-appreciate yan. Ako okay lang, naaawayan ako ng kahit na sinong tao. Awayan ako ng presidente ng Pilipinas, awayan ako ng mga kung sino man. Sa line of work ko, I am a lawyer. Maraming nagagalit sa'yo sa work mo. Minsan, even sa pagka-pastor, may nagagalit sa'yo. Parang may mga tao na tinuturing ka na parang, itong kaaway ni Pastoral, mabait naman. Pero, okay lang. Okay lang na magkaroon ako ng mga enemies. Huwag lang yung Diyos yung kaaway ko. Kasi hawak ng Diyos yung buhay ko Kanina habang nakasakay ako sa napakabilis na motor, ibang klase talaga Hindi ko malaman kung paano nandun ako sa may Kamuning, nandiyan ako agad sa may Dito na ako sa Mayor Hill. Ibang klase, parang sabi ko, ang sarap lang isipin na habang nakasakay ako sa motor, kayo mamaya pag uwi ninyo, sa mga magmamotor sa inyo, mga nakasasakyan, yung habang pauwi ka doon, yung Diyos, na may hawak ng buhay mo, na may control ng buhay mo, na pwedeng kitilin yung buhay mo, kunin yung buhay mo, at haharap ka sa Kanya, at pagkatapos na iuhusgahan ka, hindi mo na siya kaaway. Kundi tinuturing kanyang anak, kaibigan. Bati na tayo. Hindi na tayo magkaaway. And that is because of the cross of the Lord Jesus Christ. That's the meaning of reconciliation. And understood na for a very long time, since Genesis chapter 3, hanggang sa panahon natin ngayon, there has been enmity between God and man. And because there is war between God and man, there's also war between man and man. Dahil walang vertical peace, wala ring horizontal peace. Because unless you have peace with God, you will never know peace with your fellow human beings. Pero those passages that we've read a while ago, they say na we are no longer enemies of God. And therefore we have peace. The result of that reconciliation is peace. Meron kang kapayapaan. Kaya wag mong hayaan. Yung kapayapaan, regalo ng Diyos yan na may kapayapaan ka. Na makakatulog ka ng gabi dahil, sarap isipin na kaibigan ko yung Diyos. Na yung Diyos, ang iniisip niya sa akin ay hindi papatayin niya ako, kundi ang iniisip niya sa akin ay kung paano niya ako i-bless. Kung paano niya i-direct. Kung paano niya aayusin yung buhay ko. Kung paano i-restore niya yung buhay ko. Na mapabuti, ng mapaganda. Ang ganda, ang sarap isipin nun. So, guard that peace at all times. Huwag niyong hinahayaan na maratel. Alam niyo, itong sa panahon natin ngayon, ang daming mga, kung ano-anong mga news na naglalabasan, di ba? Ang daming mga problemang kinakaharap. Don't let that distract you from the fact na the most important thing is this, that God, while He was restoring all things, in the process of restoring all things, in the process of making all things new, in the process of redeeming His creation, kasama kang nireconcile niya. So inaayos ng Diyos yung mundo natin. He is making all things new. That's Colossians chapter 1 verse 20. He's restoring everything. He's reconciling everything. And everything will be reconciled. If there's anything na dapat ninyong matandaan sa sermon na ito, and nothing else, wala na kayong maalala, tandaan nyo lang ito. The goal, the purpose of creation, ang goal na itong mundo na ito is towards reconciliation. Yung mundo natin, papunta yan sa kaayusan. Sapagkat inaayos ng Diyos yung mundo. Nire-reconcile niya. Pinifix niya yung mundo. God is our great fixer. Natatawa ako kasi nung isang araw, nandun ako sa Quezon City Hall. Tapos yung isang lawyer doon, sabi niya doon sa isang nagre-reklamo. So kayo po yung fixer na itong dalawa na ito. Sabi ng babae. Attorney, I don't like that word, fixer.
Bakit? Maganda yung word na yun, fixer, di ba? Inaayos mo yung ano, parang ako, fixer ako. Inaayos ko yung problema ninyo. Alam nyo naman, attorney, na yung mga Filipino, pagkakaintindi natin sa fixer, pangit yan eh. Yung mga hindi lang nakakaintindi yun. Sabi na itong abogado. Parang ako, tinan nyo, yung problema ninyo, inaayos ko. So I fix things. Our God is fixing His creation. Inaayos niya. Pinapabuti niya, pinapaganda niya. Kaya yun yung word eh. He is reconciling things on earth and things on heaven. He is making all things new. He is restoring His creation. Doon papunta. Sabi ko yun sa aking ex-girlfriend na wala ngayon. Kita nyo? Wala dito yung ex-girlfriend ko. Wife ko na siya. Di ba, in-announce ko sa inyo, nung last month yata yan, magpapakasal na ako. Ayun. Hindi ko alam kung paganda ng paganda yung buhay ko. Pero tinan nyo, yung buhay ko, inaayos din ng Panginoon, mga kapatid. At sana nga inaayos na. Pumasok na ako doon sa pag-aasawa. She was not able to come. But God is fixing the world. He is fixing my life, my world. He is fixing your life. Yun yung word na reconciliation. That's restoration. And one of the results of that is peace. You have peace. Kaya kahit na nakikita ninyo yung paligid, pero paligid to, parang pag araw-araw nakinig ka ng balita, tumingin ka ng SOCMED, pakamatay dito, merong problema yung gobyerno natin dito, may rally dito, merong kaguluhan dito, merong patayan dito, merong rape dito. So, parang nasan yung Diyos in all of this? I'm telling you, God is reconciling, God is restoring everything. Huwag kayong masyadong newspaper exegesis na yung theology ninyo ay kinukuha ninyo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Kunin niyo yung theology ninyo sa Bible. At yung binasa natin kanina, ang sinasabi doon, everything will be restored. All things, all creation will be restored. Inaayos ng Diyos yung ating creation. Yung kanyang nilikha. Napakaganda. And if that is what God is doing, He is reconciling all things to Himself. Nire-restore niya yung relationship ng tao sa Kanya at yung relationship ng mga tao sa bawat isa at yung relationship ng mundo sa mga tao. Kung inaayos ng Diyos yon, He is fixing those things. What are you to do? Ano yung dapat na ginagawa natin? Ito yon. You have to orient every part of your life. Orient every part of your life. Turn all of your life, all parts of your life toward the restoration of all things. Yung family mo, gawin mong project na itong family ko na to because God is reconciling all things eh. He is restoring all things. Dapat itong family ko. Hindi na to yung dapat talaga dito. Paganda ng paganda yung nangyayari sa family ko. Amen? Sa pag-aaral ninyo, sa friendships ninyo, sa mga relationships ninyo, dapat talagang naayos nag-i-invest dapat kayo doon. Kung ang Diyos ay nasa business ng reconciliation, ng restoration, dapat yung buhay natin, yung kayamanan natin, lahat ng meron tayo, ino-orient na natin doon natin ini-invest. Kasi doon papunta yung mundo eh. Alam niyo yung mga Marxists, they believe that the world is going because of this process of dialectic materialism. I'm talking to you like this kasi mga college students yung karamihan sa atin dito. Aralin niyo ito sa inyong philosophy class. Okay? Worldview yan yung Marxism. Okay? They believe na yung mundo natin, this material world, is undergoing this process of dialectic materialism. Saan papunta? May ending. Ano yung ending? Ano yung climax? Classless society. Wala nang proletariat, mga may hirap, wala na rin mga bourgeoisie, wala nang mayayaman. Yun yung ending. We don't believe that. Okay? We believe na ang climax ng mundo, from creation, nag-fall, ni-redeem, tapos magkakaroon ng perfection, ng restoration. Mas maganda yung worldview na meron tayo. Doon papunta yung mundo. And therefore, itong mga Marxists, what they do is they go to schools, nandiyan yan, yung pinakamaraming mga ini-influensyan, mga kabataan. At doon nila sinasama sa mga revolusyon, ina-agitate nila, sumama sa mga rallies, labanan natin to, labanan natin.
At napakarami kong kaibigan ng mga ganon. To the point na nag-alay talaga sila ng buhay nila doon. Ibang klase nga eh. Mas matindi pa sa atin minsan ng mga Kristiyano eh. Kasi yung nakikita nilang problem ng Pilipinas, ang problema kasi yan, ito eh, may mayaman, tsaka mga mahirap, walang katapusang class struggle yan. Dapat mapalaya natin yung mga proletariat, hanggang sa yung mga proletariat ang maghari, matanggal natin yung estado, at magkakaroon, mapunta na tayo doon. So, yung buhay nila, inaalay nila doon. Panahon, kabataan, kalakasan, lahat ng kanilang oras hanggang sa kanilang buhay. Meron siguro at least 2 kaibigan na namatay dahil doon sa kanilang ipinakikipaglaban. Handa silang mamatay para doon. Saan papunta ang mundo natin, mga kapatid, mga kabataan, mga kapatid? Papunta sa reconciliation of all things, perfection of all things. Binabawi na ng Diyos. Itong mundo natin parang in-invade to ng kasalanan. Alam niyo 'yon? Yung perfect creation ng Panginoon. Think of it this way. Yung creation ng Panginoon para siyang in-invade Satanas. In-invade ng evil, ng chaos, ng sin. Kaya nakikita ninyo yung effects sa families natin, sa buhay natin, sa mundo natin. Kung nakikita ninyo na yung parang kailangan ng healing sa mga sarili natin, di ba? Nagpapakamatay, may mga taong, may mga iba sa atin, may kakilala, o kung tayo man, may depression. Because everything fell. In-invade tayo ng kasalanan eh. Naging lahat tayo mga broken. Pastor Ronald, broken. Lahat tayo dito, broken. But God is in the business of fixing us. And darating yung time that all things will be made new. Na tatapusin ng Panginoon yung kanyang sinimulan. He will make all things new. He will restore everything in its former glory. Tingnan natin kung former glory o mas matindi pa. And we are part of that. You would like to become a part of that. Kaya ako, at my age, sabi ko talaga, itong natitirang buhay na binigay sa akin ng Panginoon, lahat ng ibibigay sa akin ng Panginoon, I will orient everything towards that. Towards what God is doing. If God is restoring all creation to Himself, nire-reconcile niya, pinagkakasundo niya, lahat ng hidwaan, lahat ng mga, lahat ng kaguluhan, inaayos ng Panginoon, sasali ako dyan. Itong pakarampot na utak na ibinigay sa akin ng Panginoon, talagang didikdikin ko to kung paano ko to maitutulong para sa pag-advance niyan. Kaya sa Lawyers for Christ, where I am a part, ini-envision namin yung organization na ini-establish namin, yung Christian Arbitration for Reconciliation and Equity, na at least yung mga Christian communities, mga churches, malaman natin na pwede pala nating isettle yung mga conflicts natin, na hindi natin kailangan pumunta sa mga, pupunta tayo agad sa korte. Kasi sa akin, pag may milalapit sa akin, may gusto kong attorney, mayroon akong gustong sampahan ng kaso. Ganun lagi agad gusto magsampa ng kaso, so away agad yon. Ang binigay sa aking ministry ay Ministry of Reconciliation, pagkasunduin. So sa mind ko, nalulungkot ako, lalo kapag parehong Kristiyano yung lalapit sa akin, pastor, tapos member niya, tapos nag-away sila, tapos ang pinag-awayan nila, something to do with money. Sobrang sakit sa akin. Tapos gusto na ito magsampa ng kaso, sampa niya ng kaso ito. Sobrang sakit sa akin na, Vera, iniisip ko talaga paano ko ito marireconcile itong dalawa na ito. Pagkat nakakaya na, mga Kristiyano tayo, ayusin na lang natin. Kaya kayo, kaibigan, nag-aaway kayo, ayusin nyo na. Pero lang kasimple itong message na to Culture of reconciliation. Meron kayo mag-asawa, nag-aaway kayo, ayusin nyo na, mag-asawa naman kayo Ba? Yung isa sa inyo, ibaba nyo na yung pride. Hindi pwedeng pareho Kahit ikaw yung walang kasalanan, katulad naming mga lalaki, maghanap kayo ladies, maghanap kayo ng mga lalaki na kayang magbaba ng pride. Kung wala lang dito, kung lahat tayo dito, mga 18 years old na, baka may mga bata pa dito, kaya yung ibang ibababa, next time na yon. Pero maghanap kayo ng mga kayang magbaba ng pride. Kahit na siya yung tama, pababa ko na yung pride ko. For what? For the sake of reconciliation. Hindi ko kayang dalhin yan sa paanan ng Panginoong Jesucristo.
Daling ko na to sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga topics, pinapakinggan ko yung mga topics ng mga nakaraan. Forgiveness, talagang dinidikdik ng mga kapastora natin yung topic ng forgiveness. Napakahirap niyan eh. Di ba? Yung forgiveness, sabi nga ni Pastor Nick, ang hirap ng topic natin ngayon. Ang tema natin for this month, pagpapatawad. Mahirap yan kasi unfair yan eh. Ginawan ka ng mali, tapos papatawarin mo, napaka-unfair nun. Pero kasi pag hindi ka nagpatawad, you are saying na etong tao na to, hindi karapat-dapat sa forgiveness ko. Pero ako karapat-dapat sa forgiveness ng Panginoong Jesucristo. Pero itong tao na to, hindi ko patatawarin. Di ba? Hindi eh. Kung sinasabi mo na karapat-dapat ka, hindi ka karapat-dapat sa kapatawaran ng Panginoong Jesucristo, extend mo rin yun, yung grace na yun dun sa tao na yun. And at the end of the day, I will tell you this, Jesus Christ is the best justice maker in the world. Yung hustisyang hinahanap mo, Panginoong Jesucristo. Bigay ko na sa iyo to. Kasi yung hustisya ko dito, ang sinasabi sa akin, patayin ko rin to eh. Pero sabi mo, patawarin mo. The glory of Jesus' love, the love of Jesus, is that Jesus loves His enemies. Kahit naiyabang mo sa akin na mapagmahal kang tao, ito yung test for me, yung standard sa akin ng mapagmahal kang tao, if you can love your enemy. Yun yung glory ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Minahal niya tayo habang tayo mga makasalanan pa. In Romans 5:8 it says, diba? While we were yet sinners, Christ died for us. That's the glory of God's love. Nire-reflect ko kasi yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Bakit nga ba ako follower ng Panginoong Jesucristo? Ito talaga to eh. Bukod sa ginawa niya, ibang klase yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, hindi mo mahanap sa iba. Minahal ka niya habang ikay hindi ka ibig-ibig. Dali na magmahal eh kapag very loving yung taong mamahalin mo. Pero magmamahal ka ng enemy, papatawarin mo siya, you will do good to him or her, that's hard. That's what the Lord Jesus Christ did. Kaya ito si Corrie ten Boom, if you're familiar with her, she was a victim of the Holocaust. Familiar? Holocaust? Nazi Germany. Yeah? So yung kanyang sister was killed during the Holocaust. Ngayon, yung itong officer, Nazi officer, na nag-execute, pumatay dun sa sister niya. Okay? After the Holocaust, sinanap si Corrie ten Boom at gustong humingi ng tawad sa kanya. So nung magkaharap na sila, sabi ng officer sa kanya, forgive me for what I did to you and to your sister. Paano mo papatawarin yung ganong katindi, no? Alam mo, sabi ni Corrie ten Boom, sabi niya, Jesus, I cannot do it, but you can. Tapos inabot niya yung kamay niya. They shook hands. Diba? Minsan tayo, hindi natin kaya eh. Bigay muna natin sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, kayang patawarin tong tao na to. Pero alang-alang sa'yo, iabot ko yung right hand of ano ko dito, fellowship. Kahit napakahirap. After all, ikaw naman yung magbibigay sa akin ng hustisya at the end of the day. And I will defer yung wisdom, yung justice sa'yo. Pero papatawarin ko tong tao na ito. Pakaganda. I hope that will become that will be inculcated in our hearts. Kasi darating sa point na magkakaroon ka ng conflict. Eh. Sa kaibigan mo, churchmate natin, ayusin na natin agad. Let us have that culture of reconciliation na dito sa CLCC. Kapag dito merong conflict, naayos namin agad dahil magkakapatid kami sa Panginoon. Ganun lang kasimple. Kakapatid naman tayo sa Panginoon eh. Diba? Kaya ikaw, bago ka lumapit sa akin, tapos sasabihin mo kay Pastor Ronald, gusto kong sampahan ng kaso to. Isipin mo to, yung sasampahan natin ng kaso, kapatid lang din natin sa Panginoon. Because we are brothers and sisters. This is the family of God. So, before we do that, keep that in mind. Because I consider you as my brother. My little brothers, my little sisters, our ates and kuyas. So pag may problema tayo, keep it in the family, we resolve it immediately. And then we orient every part of our life toward the restoration of all things. Kayo, sa mga tinatahak ninyo mga paths, inaayos ng Panginoon yan eh. Yung mga paths na yan tinatahak ninyo. Businessman yan, what have you,
Kahit ano man yan, napapasukin ninyo, nire-restore din ng Panginoon yan towards Himself. Inaayos din ng Panginoon yan. Orient your life towards that. Okay? Gawin ninyong lahat ng the best na kaya ninyong gawin para ma-restore yung ginagawa, para magawa ninyo, masama ninyo ang Panginoon sa ginagawa niya. And lastly, forgive me again, guys, if we are over time. I hope that you will guard your peace at all times. Itetest natin lahat ito. Tingnan natin, may peace pa ba kayo dyan? Alright. Yung mga wala pang peace sa inyo, makipag-ayos na kayo sa Panginoon. Do it right away. Ayun. Okay lang na si Pastor Ronald yung kaaway ninyo, wag lang ang Panginoon. So, make peace with God right away. And lastly, don't lose hope. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Kahit na parang feeling mo, possible pa rin ba yan? Feeling ko kasi, na ako parang wasak ang puso ni Nastimak na ako Yung, may pag-asa pa ba itong buhay ko na to? Itong bansa natin, may pag-asa pa ba to? Parang, yung family ko, Pastor Ronald, parang wala namang hope parang hopeless Yung sinasabi mo, God is reconciling all things to Himself, pati ko nakikita sa family ko, pati ko nakikita sa society, sa school ko, sa nation natin, pati ko nakikita. Don't lose hope. Huwag mong kunin ang iyong theology sa TikTok, sa Instagram, sa social media. Kunin mo sa Biblia, sa binasa natin kanina. And God is restoring all things to Himself. He is making all things new. Ikaw nga yung example nun Tayo nga yung example nun Pag binasa yung 2 Corinthians chapter 5, verses 17, it says, if anyone is in Christ, you are a new creation. The old creation is gone, the new creation has come. See? God is making all things new. Yung old creation, pa-pass away na yon, pa-obsolete na yon. Ito na yung bago. Tayo na yung bago. Ikaw na yung bago. So yung magsisimula, you are a new creation in Christ. At sinabi doon, all these things are from God. So don't lose hope. Pambihira nga Si JB nga Hindi ko nga alam yung background niyan Pero kung hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo yan, hindi natin alam kung anong klaseng buhay meron yan. Di ba? Hindi ko alam. Si Pastor Ronald, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ako. I did not even see myself becoming a pastor, a lawyer, much more a pastor, much more speaking to you guys. I can't imagine. Lahat yata ng kalokohan, bata pa ako, alam ko na So I can't imagine. Ito yung gano'n ka wasak yung buhay na yun pero pwede pang maayos. Nagka-misis pa. Kaasawa pa, di ba? Abogado pa. All these things are from God. Kaya salamat sa Panginoon. Maging yung mga trials ninyo will become testimonies someday. So, huwag kayong mag-alala. Di ba? Kaya tatapusin ko yan dito sa art na ito. So, in Japan, they have this art. Ang tawag dito ay kintsugi. Parang nakakagutom yun Parang pan-Tokyo-Tokyo. Kintsugi. So kintsugi is a Japanese art of preparing broken pottery by mending the cracks with gold, silver, or platinum. It's not just a repair technique, it's a philosophy that embraces imperfections and highlights the history of an object. The process often results in a piece that is even more beautiful and resilient than the original. Parang yung flower vase na yan. Imagine flower vase. Kapag yung flower vase ay nalaglag dito, anong gagawin natin doon sa flower vase na yon? Sa tingin niyo? Wala na yon, di ba? Lilinisin na ng mga ushers natin yun dito, tapos itatapon na yon. Pero sa Japan, they have this art, itong kintsugi, na kapag nabasag yung flower vase, kukunin pa nila yon, tapos i-fix nila yon. Lalagyan nila yon ng gold, ng silver, tsaka ng bronze. Tapos ayan yung end product niyan. Yung end product, broken pa din. Pero yung price niya, mas mahal na. Bakit? Meron na siyang gold Meron na siyang silver, meron na siyang bronze. Lalo kung gold yung nilagay. So the more broken the thing is, mas wasak yan, mas mahal pa. Kasi
Pag binuo yan, gagamit ng napakaraming gold. So, kung yung buhay mo, feeling mo, pero wasak na wasak yung buhay mo, pwede pang i-restore ng Panginoon yan. Why? Because hindi tayo nung bumagsak tayo sa kasalanan, nawasak yung ating mga buhay, hindi tayo, yung sabi kanina natin na tapo na yan, hindi tayo tinapon ng Panginoon eh. Binuo niya tayo. At ang ginamit niya sa atin ay hindi ginto, hindi silver, hindi bronze. Ang ginamit niya para mabuo tayo ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Is there anything more precious than the blood of the Lord Jesus Christ? I don't think so. Kaya, itong flower vase na to, ayan, nasa harapan ninyo, mas mahal pa yan. Ngayon na wasak-wasak na binuo, kaysa nung hindi pa siya wasak. Kaya napansin ninyo, kapag yung mga nagtetestimony sa harap, parang yung buhay nila, dati silang ganito, ganyan. Tapos pag nagpatotoo sila na binago ko ng Panginoon, tapos inayos ng Panginoon yung buhay ko. Iba yung challenge sa atin eh. Talagang na-uplift tayo, na-challenge tayo. So, yung mga trials ninyo sa buhay, yung brokenness ninyo, those trials, those temptations, will someday be with your testimonies for the Lord Jesus Christ. Remember that you were purchased, you were fixed, you were broken, but you were fixed, not by gold, not by silver, not by bronze, but by the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya, salamat sa Panginoon. Shall we all rise? Join me in prayer. Let's pray. Hallelujah. Lord, we praise you. We thank you for your word to us this evening. Salamat po, Panginoon, because we were reminded that we are no longer your enemies, but we are your friends. Thank you, Lord, for the cross. Salamat, Panginoon, sa buhay na inalay ng aming Panginoong Jesucristo para po maging maayos, para may pagkasundo po ninyo, kami sa inyo at kami sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan na meron po kami ngayon sa aming pong pag-uwi, paglisan sa dako pong ito. Salamat sapagkat meron kaming kapayapaan that our God is not against us, but He is for us. That He is no longer our enemy, but our friend. And we are His children. Marami pong salamat sa katotohanan pong ito. And Lord, I pray na kung meron pa po dito sa aming kalagitnaan na hindi pa po kayo kinikilala bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, na if He is still living like your enemy, I pray, dear Father, that you will talk to Him. Kapatid, makipag-ayos ka sa Panginoon. He is giving you this time, this opportunity. Lapit ka lang sa Kanya. Napakadali. Ginawa na lahat ng Panginoong Jesucristo. Siya na yung nag-alay ng buhay para ipagkasundo ka sa Kanyang Ama. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. At sa atin na naririto, alalahanin natin na binabago ng Diyos ang mundo. Inaayos niya ang mundo. Sumali tayo doon sa ginagawa ng Panginoon. Higit sa lahat, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Sapagkat yung mga nakikita natin dito sa ating paligid, balang araw ay magiging perfecto. We thank you, Lord, for doing all these things. We have no part in this, Lord, except to participate in what you did. Thank you so much. We praise you, we thank you, we lift your name on high. And all God's children say, Amen.